So bago tayo magsimula mga sir, isa-sound check muna natin itong binili nating SC Project dito sa Aerox version 2. Ayan, pakinggan nyo muna yung tunog ng SC Project. Ayan, sobrang lakas ng tunog niya, no? Yung elbow pala is kasama na nating binili sa B-Lane pipe. Itong SC Project, 800 lang yung binili natin dito sa Shopee. So kompleto na yan. At dito, sa B-Lane, 4.5 yung bili natin, full exhaust na po yan, no? So yan, kinakabit na po yung silencer, at pagkatapos nyan susubukan po natin siya na walang silencer. So shoutout nga po pala kay Waki Puyawan, siya po ang may-ari nitong Aerox version 2, at yung nagastos niya na raw po rito is worth 50 to 60k na po yung nagastos niya. So ipapakita rin po natin yung mga accessories at mga pinaglalagay niya dito sa motor niya. Sa sound check naman natin siya na walang silencer. Ito, so tinanggal natin yung silencer at napakaganda po ng tunog. Talagang buong buo yung tunog nitong B-Lane pipe. Ayan, so baka naman po B-Lane, no? Ayan, napakaangas. So bilhin nyo na lang po yan sa Shopee. At ipo-full review na nga po natin itong Aerox version 2 Y-Connect ABS. Ayan, so ito po yung motor ni sir at complete package na po yan. So nakapanggilid na rin po yan at ipo-full review na po natin kung ano yung mga pinaglalagay niyang accessories dito. So ito na nga po yung mga nilagay niya. Ayan, so ito po yung mini driving light niya, TDD motorcycle headlight. So ito po siya. So yung nilagay po ni sir dito, yung binili niya is yung pangatlo. Ayan, so tatlong bulb. Ayan, kabilaan po yan, bali 6. Tapos ito po yung PIA na dual horn. So ito naman din po yung RS8 na panggilid. So complete package po na RS8 yung CVT niya. Tapos ito naman po, pinalitan niya rin ng signal light yung sa likod niya, no? Ayan, napakaganda po niyan. Running light po yan, napakaangas pagkagabi. So nandito po yung specification niya. So umabot po ng 50 to 60,000 po yung gastos ni sir dito sa motor niya. So i-quick review na po natin itong motor niya. So ito, meron po siyang phone holder at naka-smoke din po yung panel gauge niya para iwas gas-gas po yan at maiwasan natin yung hairline. At naka-domino switch po siya dito sa magkabilaan. So nakalagay po yan sa side mirror, nakaipit po yan. So yung horn tsaka yung mini driving light. So ayaw niya po kasing magpabutas at Y-Connect po itong motor ni sir. At yan, naka-hang na bar end po siya. Puro gold bolts po yan, no? So 95% gold bolts po lahat yan. At paalala ko lang po, no, naka-GPS na rin po itong motor ni sir. So ito po yung itsura ng TDD na mini driving light. So nakakabit po siya dito sa crash guard niya. So yung crash guard po ni sir is version 1. At ang bumanat nga po nito ay sila Sir Egor dito sa Nueva Ecija. So napakagaling po mag-wiring niyang mga yan. Kahit ano pong gusto ninyong ipa-wiring sa kanila is kaya po nilang gawin. So ito, dinayo pa po ni sir yung motor niya para lang mapa-wiring. So dito naman po, kung makikita po ninyo, talagang ang ganda po ng pagkakabit din dito sa crash guard. So version 1 po ito, no? Kasi pagkabili po ni sir, pinakabitan niya po agad ng crash guard. At wala pa pong
version 2 yung sa crash guard. So hindi na po nakapaghintay si sir para maingatan niya rin po yung motor niya. At dito nga po naka gold bolts na rin po yung mga nakalagay dito sa crash guard. At ipapakita ko lang din po kung anong itsura niya kapag nakakabit po siya dito sa apakan. So may tornilyuhan din po dyan. So hindi niya na po ginold bolts yan kasi hindi naman na po makikita. At ABR Riders Club po yung grupo ni sir. So shoutout po sa ABR Riders at Force Multiplier din po si sir ng Tarlac Province. So salute po sa iyo sir, no? At ito po, papakita ko lang din po yung itsura niya dito sa likod. At paalala ko lang din po, naka full RS8 po na CVT si sir. So in-upgrade na rin po yan. So hindi na natin mapapakita pero meron po tayong box dyan. At NBX naman po yung brand na pinakabit na mudguard ni sir dito sa likod. Ayan, so talagang pang travel po yung setup ni sir dito. At napakaganda po. At ito po yung bracket na pinalagay niya. So sec din po yung bracket nito at pang version 1. At nagtabas lang po sila dito sa pairings. So ganito po yung ginawa nila sa pairings, tinabasan lang po para mapasok po yan kasi pang version 1 po ito. At sabi ni sir, diniskartehan na lang daw nila ito ng flat bar dito. At meron nga rin po siyang issue. So dito sumasayad po yung bracket dito sa flasher. So kung makikita nyo po, may gas-gas po yan. At hindi po yan pantay. Sa kanan po is maluwag. At dito naman po naka gold bolts na rin po yung gear oil niya at naka-hang na brake arm. Pati po yung pito is gold na rin. Pati yung bolt po dito sa plate number is naka-hang na gold bolts. At ito naman po yung pinalit ni sir. So ayan po, napakaganda po niyan. Running light po yung pinalit niya rito. So buong kaha po sa likod yung pinalitan niya at pinawiring na rin po niya. At ito naman po yung top box ni sir. So ayan, smoke po yung tatak ng top box ni sir. So alloy top box na rin po ito. So 36 liters po yata ito at meron pong 3M na nakalagay na reflectorize. At dito naman po is leather po yung pinakaloob niya. So dito meron pong dalawang bulsa. Pwede nyo pong ilagay dito yung mga mahalagang document po ninyo at yung mga iba pa pong mga papeles. So ito naman po yung pinaka hook niya. So ayan, pagka may biyahe po kayong malayo at para hindi po matagtag, i-clamp nyo na lang po siya dyan. At dito naman po yung itsura sa side ng motor ni sir. So stock pipe lang po yung kinabit ni sir ngayon. At yung B-lane tsaka yung SC project is nasa bahay po nila. Ayaw niya muna daw po ng maingay na tambutso, pero sinound check naman na po natin. At dito nga po susubukan na po natin i-on yung motor. So ipapakita po natin yung ilaw. Sa dulo po ng video natin, ipapakita po natin kung gaano po kaliwanag yung ilaw ng mini driving light. At papaganahin na nga po natin yung motor ni sir. So susubukan po natin yung PIA horn at yung stock horn. So ito po, pinapagana niya po yan dito sa right switch. So ito po yung sa domino switch. At kapag nagbubusina po siya, sumasabay po yung mini driving light dito. So yan, bali 6 po yung bulb ng mini driving light niya. Kabilaan po yan. So kung makikita po ninyo, meron din po siyang running light dito sa kilay. So yan, pinawiring niya rin po yan dito sa Gapan City. So sa likod naman po, yung taga Gapan City rin po yung bumanat dito. So running light din po yan. Pag nagpa-placer po siya, sumasabay rin po yan. Ayan, napakaganda po yan. Meron din pong iba't ibang kulay na pagpipilian. Red, blue at white. So yung pinili po ni sir sa likod is red. At dito po sa kilay, pwede po kayong mamili kung ano po yung gusto ninyo, kung white, red at blue. So yung pinili po ni sir is kulay white para po pagka may checkpoint, pag may LTO, hindi po siya makwe-question. At tamang-tama lang po yung pagkakabit dito. At sa dulo nga po ng video natin, ipapakita ko nga po kung ano po yung itsura niya kapag gabi. At dito nga po, meron pong naka-install na GPS tracker dito sa motor ni sir. Sa loob po yan nakalagay. So dumayo pa po siya dito sa Tarlac City
para mapa-install po yung GPS tracker. At meron nga po siyang in-install na application. Yung nakikita po ninyong kulay green na mga linya, yan po yung nadaanan na ruta ng motor ni sir. So dito po sa GPS tracker, dapat po niloloadan nyo rin po yung sa SIM nya. Kahit 10 pesos lang po per month para hindi po mag-expire yung sa SIM. So meron pong SIM na nakalagay dyan. So dito po makikita nyo po yung IP address at yung exact location. So hindi na po kayo kailangan mangamba kung ipapark nyo po ito sa maraming tao. Kahit nakarnapin po ito is matetrace at matetrace nyo pa rin po ito. Basta meron din po kayong load dito sa cellphone ninyo. At makikita po ninyo kung saan po siya nakapark at kung saan po dinala yung motor ninyo. So ganyan po ka high-tech yung nilagay na technology dito sa motor ni sir. At ito naman po yung gulong na binili ni sir. So Michelin City Grip po yung binili ni sir. So ito po yung size niya, 140 by 70. So ayan, by 14 po itong gulong ni sir. At ito po, City Grip 2. Ayan, ito po yung nasa likod ng gulong ni sir. So yung sa harap naman po is City Grip din po yung nilagay niya rito. So Michelin din po, napakaganda po nito at medyo pricey lang po. Yung size po ng gulong niya sa harap is 120 by 70 by 14. So ganito po yung grip ng gulong sa harap ni sir. At ito naman po yung grip sa likod ng gulong ni sir. So ayan, napakakapit po niyan. Pwede po kayong bumangking at maganda po ito lalo na kapag tag-ulan. So ganito po yung itsura ng likod ng gulong ni sir. So at ipapakita ko nga rin po kung ano po yung itsura niya kapag hating gabi. So ayan po, pagkainon nyo na po yung motor nyo, ganito po yung kakalabasan. So napakaangas nung kilay. So sumasabay pa po siya, no? At ito po yung mini driving light niya. So high po yan, tapos low, tapos ito po yung combo lights niya. Pag nagbubusi na po siya na malakas. Ayan, so pagka i-on niya po ulit, magbi-blink-blink po yan. At ganito po yung itsura niya kapag pinaandar na po natin yung motor ni sir. So ganito po yung itsura niya sa likod. So tumatakbo po yung ilaw niya, no? Napakangas. So running light po yung tawag dito. So pwede po ninyong gayahin yung setup ni sir. At susubukan naman po natin yung mini driving light ni sir. So napakaliwanag po ng high ng mini driving light niya. At yan, nagko-combo lights po siya. So nagbubusina na po siya. Ganyan po yung itsura niya. Nagpa-passing light na rin po yung mini driving light. So subukan na rin po natin sa maliwanag na pwesto. So yan, nandito po tayo sa ilalim ng tulay. Ayan, so kung makikita ninyo, napakadilim po rito at ganyan po siya kaliwanag. So sa highway po, halos 3 layer po ng daan yung kaya niya pong sakupin kapag inayos po natin ito. So hindi lang po pinataas ni sir kasi respeto na rin po sa mga nakakasalubong natin kasi medyo malakas po yung ilaw natin dito sa mini driving light. At dito na nga po magtatapos yung quick review natin dito sa Aerox version 2 na motor ni sir. So napakaganda at napakalupit ng setup ni sir. So wag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa channel ko and thanks for watching.